Magandang tanghali po sa inyo. Tang mga naka-Marcos t-shirt po kayo Oo, ay, So anong masasabi niyo ho rito sa kilos protesta na dinadaos dito ngayon sa harap ng Senado tungkol po sa nakatakdang pagbasura ng Senado sa impeachment mamayang ngayon ng araw na to, August 6. gusto ko sana na matuloy ang impeach. Kasi matagal na yan eh. 24 pa yan eh. Lagi akong taga-subaybay ng balita na yan. At naiinis na rin ako dahil napakatagal na. Marami na siyang imbitasyon na inano sa kanya nila abante sa Quadcom. Pero hindi siya nasipot. Salig, tinatawanan niya lang. Marami siyang nahuli na nga yung ano, lumami na sila yung kalmihin niya na 5 sobre inabot eh. Pati sila yung Colonel ano, yung itong Colonel na babae, umami na rin yun. Tsaka sila mga kasama niya sa pag-amin na sangkot siya, si Sara. Hindi pa rin siya nasikot kahit na anong tawag sa kanya, hindi siya sumisikot sa Quadcom hanggang test. Itong mga senador naman, ayon kay Sara dahil sa hindi natin alam. Matagal na tayo niloloko na itong batas na ito eh. Ewan ko, bakit hindi binabo yung saligang batas? Sa halip na sila ang tumulong sa taong bayan, eh hindi nila pinapansin. Lagi na lang ganyan hanggang sa ngayon. Walang kwenta ang batas natin. Sa totoo lang. Ang tagal ko lang. Kumanda na akong ganito. Ngayon lang ako nagkatagpo at panood ng balitang ganito. Wala na. Binaboy na ang batas. Sa pamamagitan kanino ng mga kapanalig ni Duterte. Sa Davao, kung sa Davao na ano nila, napaamon nila ang tao dito sa Maynila, hindi nila kaya dokohin ang tao. Gising na ako nga, wala nga ako pinag-aralan eh. Pero nalalaman ko, nasusundan ko lahat ang pangyayari hanggang sa ngayon. Kaya tuwing may ano, may mga ganitong rally, nagpupunta ako, napipisimpati ako kasi alam ko, malaking kasalanan ginawa nila. Mula sa tatay ha, mabuti nga, si Marcos ang nanalo. Pero hindi ko binoto si Marcos ha, si Lene binoto ko. Eh kung si Lene nanalo, malamang yung West Philippines nasa China na. Kaya sa pamagitan ni Marcos. Ano daw po, basta ito po lang kayo. Ayon kay dating Senador Trillanes, kung si Leni ang nanalo, hindi niya hindi niya isusuko si Duterte. Yun nga, nabalitaan ko nga yan eh. Ano masasabi niyo ron? Hindi ko nga alam bakit nagkaganon, di ba? Alam ko si Lene, baka bayan eh. Pero bakit parang nakuha rin simpati niya? Baka hindi kaya natatakot sa mga DDS? Hindi ko alam. Kasi makapangyarihan talaga sila eh. Ang daming natakot. Natatakot lahat ng mga tao dahil makapangyarihan sila. Na kanina naman, pinanghawakan ng gusto. Hindi nila nalintana ang kahalagaan ng taong bayan. Tatakbo sa may balak pa siyang tumakbo ng presidente. Anong gagawin niya? Bibigyan niya tayo sa China? Lahat, papapasukin niya ulit lahat ng mga pogo, lahat ng mga gambling, mga shabu. Ang dami niyan. Ano mangyayari sa Pilipinas? So kumbaga, ibabalik niya yung mga ginawa ng tatay Ano, niya totoo na yan. itinama ni... 100% yan. Babawi yan. Dagon yan. Dahil sa mga kanyang kaluhosan, kabutusan, kailangan talaga mawala siya. Makulong siya. Litisin siya. Sinasabi nila na krisis, pagkakaroon ng krisis ang Pilipinas, talaga namang krisis na kasi ninanakaw nila yung pera ng bayan eh. Na dapat na napupunta sa mga tulad sa mga krisis na binaha. Ang dami flood control, isa pa yan. Nababalik tayo na 142 billion. Saan napunta? Binabata niyo. Saan din na lang pera. Kaya nga kailangan ng batas natin na ito yung impeach. Isa pa, kailangan nila managot. Kailangan nila ipaliwanag sa batas at sa taong bayan na kanilang ginawa. Wala naman akong nakakatakot din dahil minsan kasi sila pag nanalo talaga, pag nangyari ang kanilang minimite, ganun na mangyayari.
sa taong bayan, sa Pilipinas. So, anong masasabi ninyo dito naman sa plano nga ng ito yung nababalita na ang mga senador, majority sa kanila, nakakarami, gusto raw nilang sundin yung sinabi ng Korte Suprema na Marami ng unconstitutional. So ngayong araw na to ay nakatakda nilang ibasura Oo. ang ating impeachment. Tatagin niyo po ba, may nakikita kayo rito na posibleng mag-aano ang taong bayan? Hindi na Dapat to- lang. Dapat lang. Oo, kasi walang mangyayari kapag hindi sinunod ang batas. Na ang batas nila ang susundin nila. Wala na. Patay na ang batas natin. Wala na. Ganun na ang mangyayari. Ang tao, hindi natin alam kung saan tutungo. Kasi wala nang batas eh. So naniniwala kayo na masyadong malakas ang mga Duterte sa batas? Hindi naman. Kung sama-sama tayo lahat na ipapaliwanag ang buong pangyayari. At ipaglalaban natin ang karapatan ng taong bayan, ang batas kailangan, ang taong batas. Ang taong bayan dapat na nagiging patol sa magiging na ginagawa natin sa Korte. So kailangan pumilos ng taong bayan. kailangan. Kaya ako, nandito ako para tumingin o mag-analyze na ano kailangan ba po. Parang Kasi ang mga hindi ba may alam, parang konti lang tayo kahit marami. Pwede namang dumami din yan, di ba? Depende sa mga susunod na mga mangyayari. Dapat nga, yun nga ang gusto ko. Kaya nga ako, tuwing may rally na ako. O panawagan niyo po Sorry sa lang. mga Mga kasama, ako, isa lang akong hamak na tao na wala na ba akong pinag-aralan. Pero gusto ko sana, maklisa tayo sa pagdinig ng English. At kailangan natin papanagutin ang lahat ng may kasalanan. Kailangan yan. Kasi lahat tayo ang makikinabang, pati ang ating mga anak, apo, at sa darating pang panahon. Kapag kaumiral, ang batas ng kasinungalingan, wala nang mangyayari sa atin. Patay na ang demokrasya, wala nang demokrasya. Ano pa ang asahan natin? Sila na ang magiging pari ng batas. Paglaban natin ang karapatan natin, sana magtulong-tulong tayo. Sa darating na sunod na rally, sana makilahok tayo. Sama-sama tayo. Ipaglaban natin ang karapatan natin para sa bayan. maraming salamat po. Yeah. Yes.